Hello guys! Grabe, ang tagal na pala ng video na to, 2023 pa. So magsa-throwback na lang ako guys at mag-share ng mga lessons na natutunan ko habang pinapanood ko rin ang video na to. Dito nga pala ako lumaki guys, lahat ng nakikita niyong mga lupain at mga puno ng niyog, lahat yan, hindi sa amin yan. Dito lang kami dumadaan papuntang school. So naalala ko, dito talaga ako umiiyak noon. Lesson learned in life number 1, kahit bata ka pa ang emosyon mo ay mahalaga. Naging malala talaga ang depression ko noon hanggang sa paglaki at nagsimula ito nung bata pa ako. Hindi porket bata pa, ibinabaliwala na ang emosyon kasi malaking impact ito sa paglaki niya. Lahat naman tayo dumadaan sa mga family problems at minsan di talaga natin yan kontrolado. So lesson learned number 2, heal from your trauma. Personal experience ko guys, sobrang hirap. Lalo na kapag wala kang ibang emotional outlet o support system gaya ko, kaya natagalan talaga ang healing process ko. Lesson learned number 3, talk to God directly. Akala ko noon sobrang kawawa ko kasi wala akong kaibigan o kahit sino na malalapitan. Mabuti na lang talaga at bata pa lang ako, tinuruan ako ni mama kung paano magdasal. Kaya lesson learned number 4, teach your children how to pray while they're still young. Ang anak ko, 2 years old pa lang siya, memorize niya na ang Our Father in Bisaya. Yan ang prayer niya every night bago matulog. Kasi mahirap naman talaga ang buhay lalo na kapag may dumating na pagsubok, pero kapag may Diyos ka sa buhay mo, nagkakaroon ng solusyon ang lahat. Kung malapit ka lang sa Panginoon, makikita mo talaga ang miracle, God's grace and power kung paano mababago ang pananaw mo sa buhay. At share ko nga lang din pala na itong part na to ay medyo sad memory din sa akin. Dito mismo sa place na to, nagvi-video din kami noon ng sister ko kasama ang lola namin after voting noong 2018. And sad to say, last video na pala namin yun nakasama ang lola namin. Kaya lesson learned number 5, always find time para makasama ang pamilya mo. Kasi hindi mo talaga malalaman kung hanggang kailan lang sila dito sa mundo. Kung nakakasama mo sila, talk to them, hindi yung puro cellphone lang ay naatupag mo. Sobrang fresh ng hangin dito, iba talaga ang buhay sa probinsya. Lesson learned number 6, kahit saan ka man tumira, ang mahalaga na may peace of mind ka. Kasi ngayon ko lang na-appreciate ang beauty dito kasi noon hindi peaceful ang pamilya namin. Nasubukan ko rin namang tumira sa city. Oo, maingay, mausok, magastos at binabaha pa ang ibang lugar. Pero masasabi ko rin namang peaceful ang pamumuhay ko doon kasi malayo sa taong nanakit sa akin noon. So okay lang kahit saan ka man tumira, ang mahalaga peaceful ang buhay ninyong mag-asawa ng inyong pamilya. Lesson learned number 7, forgive and forget your past. Kung sino man yung nanakit sa'yo noon, huwag mong hayaang saktan ka ng paulit-ulit. Ang hirap magpatawad kapag ganun, kaya ilayo mo ang iyong sarili sa mga taong toxic. Kailangan mong patawarin ang mga taong nanakit sa'yo at patawarin ang sarili mo para sa iyong peace of mind. You deserve a better life, yung hindi nakakulong sa sakit ng nakaraan. Magkakaya mo itong gawin basta humingi ka ng tulong sa ating Panginoon. Magsimula ka sa iyong healing journey at mamuhay ng puno ng saya at pag-asa. God will always be with you.